Grabe oh, BP Sara dinudumog doon sa Qatar oh. Napakaraming tao pong sumalubong sa kanila ni Senador Amy Marcos. Sinama po niya si Senador Amy Marcos. Tingnan yung tao, tuwang-tuwa po na nakita si BP Sara Duterte. Nagkakagulo po, kita mo. Grabe po. Talagang dinudumog si BP Sara Duterte. Napakaraming tao doon sa Qatar, yung mga OFW, para makita lang si BP Sara Duterte at makipag selfie, makipag-usap. Dahil si BP Sara Duterte, pagka kinausap mo yan, talagang entertainin ka yan. Grabe po talagang suporta ni BP Sara Duterte sa mga OFW. Ganun kamahal ng mga OFW si BP Sara Duterte. Ayun o, kasama po niya si Senador Amy Marcos. Grabe po. Grabe po yung pagtanggap ng mga OFW nila ni BP Sara Duterte doon sa Qatar ito, sa Qatar. Grabe po mga kababayan. Sobra po, talagang dami ng tao na sumalubong kay BP Sara. Hawak lang ako, sir. Sorry ah. Hawak lang ako. Hawak lang ako. Hawak lang ako. Ate, nabantay na. Hawak lang ako. Hawak lang ako. Yan ang BP namin. Ito yung pinakamagaling. Hawak lang ako. Atras lang, atras. Sabi lang. Hawak ako. Tulangin mo sa arawan. Pull. Hawak lang ako. Sorry. Kuya, cellphone mo. Kuya, cellphone mo. Siyempre, sa Tatay din, nandito nagpapasalamat sa tulong ninyo sa kanya. Mabuhay kayo. Ingat kayo lahat. Si President Bongbong Marcos, hindi ko pa nakita na ganito po yung mga tao pagka nakita siya. Malayo po pagka si BP Sara Duterte nakikita ng mga OFW. Pero pag si President Bongbong Marcos pumunta sa ibang bansa, wala. Hindi mo lang yata pinapansin ng mga Pilipino. Walang magpapapicture. Pero si BP Sara Duterte talagang dinudumog. Grabe po yung karisma ni BP Sara Duterte. Kaya kung ngayon yung eleksyon, sigurado panalo na po si BP Sara Duterte. Tingnan nyo po yung ratings ngayon. Yung trust ratings. Talagang kulilat po si Pangulong Bongbong Marcos. Napakalayo po. Napakalayo po yung trust rating. Negative negative 10 po yung trust rating net po. Yung net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos ay negative 10. Kay BP Sara Duterte naman positive 25.
Pero ang pinakamataas kay Pangulong Rodrigo Duterte na positive 46. Grabe po kamahal ng taong bayan ang mga Duterte. Kaya sigurado na ang panalo ni VP Sara Duterte kapag tumakbo siya bilang Pangulo sa 2028 presidential election. Malamang po, baka malamang ito si Amy maging vice niya. Baka mamaya magkasundo tong dalawa. Silang dalawa ang tatakbo, si VP Sara Duterte ang presidente, vice naman si Amy, dahil magkaibigan na ito ngayon dalawa. Mukhang talagang nagkatotoo na talagang walang iwanan silang dalawa. Ito magkakasama sila. Nahahatak lang po si Senador Amy Marcos sa mga tao na nagmamahal kay VP Sara Duterte. Pero ang totoong pinunta ng mga tao dyan si VP po talaga. Si Senador Amy, ano lang yan, mukhang singit-singit lang yan siya dyan. Pero si President Bongbong Marcos, makita po ba natin na ganito? Wala, hindi po natin makikita na dinudumog siya ng mga taong sa ibang bansa. Hindi po siya dinudumog kahit nga dito sa Pilipinas eh. Hindi po siya dinudumog ng tao para magpa-picture sa kanya. Pero si VP Sara Duterte, kahit saan mo makita, pag nakita ng mga tao na nagmamahal sa kanya, talagang dudumugin at makipag-selfie, makipag-usap. Kaya no, kita mo yung mga tao, grabe, super excited po. Grabe po ang tao sumuporta kay VP Sara Duterte. Ang tindi po. Tingnan yung trust rating, ISO sa pagkalayo. Grabe yung tao. Grabe, sobrang dami. Kasama pala yung nanay ni VP dito. Ayan naka-smile Grabe yung tao. Sobrang dami po talaga. Napaka-excited yung mga tao eh. Tuwang-tuwa yung mga tao na nakita nila si VP Sara. Tuwang-tuwa po talaga. Kaya yun sunod ng sunod yung mga tao. Siksikan siksikan sa daan. Makita lang si VP Sara Duterte at makipag-picture lang o makipag-selfie lang kay VP Sara. Grabe. Biruin mo, talagang binisita sila ni VP Sara Duterte. Ganyan po dapat ang mamumuno ng bansa. Binibisita yung mga OFW kung ano na po ba yung kalagayan nila, maayos po ba, kumustahin, di ba? Kaya yan, ganyan po kamahal ng mga OFW ang mga Duterte dahil sila po ang dumadalaw sa mga OFW sa ibang bansa. Ganyan din po ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dumadalaw po sa mga OFW sa ibang bansa. Kinukumusta po niya. Kaya mahal na mahal po ng mga OFW si Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun po nila kamahal ang mga Duterte dahil nakikita nila na ang mga Duterte po ay tunay na naglingkod ng bayan at nagmamahal ng mga OFW. Special po ang mga OFW para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dinadalaw po niya palagi. Kinukumusta po niya kung ano na pong kalagayan. Tinutupad po ni Pangulong Rodrigo Duterte kung ano po ang mga kahilingan ng mga OFW. Tuwang-tuwa din si Senador Amy Marcos. Yan nakikita na grabe po ang tao po talaga. Grabe ang tao kapag nakikita si VP Sara Duterte. Siyempre, dito niya makikita na kung gaano po kalakas ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Kaya talagang hindi bibitaw yan si Amy Marcos na bilang kaibigan ni VP Sara Duterte dahil nakikita niya na grabe po talaga ang suporta ng taong bayan. Wala doon sa kapatid niya dahil negative 10 na nga yung net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakalayo na. Pero dito makikita mo tuwang-tuwa si Senador Amy. Siyempre mahatak din po siya ng mga nagmamahal kay VP Sara Duterte. Kaya nga nanalo rin siya dahil kinampanya siya ni VP Sara Duterte. Kinampanya siya. Kung hindi siya kinampanya baka hindi siya pasok sa number 12. Baka hindi siya mananalo bilang senador. Dahil talagang pag si VP Sara Duterte mag-endorse, siguradong marami pong susunod. Dahil mahal po si VP Sara Duterte ng taong bayan. Lalong-lalo na itong mga OFW. Tuwang-tuwa Senador Amy Marcos. Kita niya napakaraming suporta ng mga OFW kay VP Sara Duterte. At kasama na rin siya dyan dahil magkaibigan sila. Magkasama silang dalawa ngayon dyan. At dito natin makita mga kababayan kung gaano kamahal ng mga OFW si VP Sara Duterte. Sigurado na pong panalo nito sa 2028 presidential election.